Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay ating sasagutin ang isa sa mga madalas na itanong sa atin. At ito pong ating tatalakay ngayon ay isa sa pinaka mahalagang paksa na dapat nating malaman at maunawaan, sapagkat dito nakasalalay, dito nakabatay ang hiwaga ng kaligtasan at ang hiwaga ng pagtubos na matagal na hindi naunawaan ng maraming mga tao. Ang ating paksa po na tatalakayin ay ang talinghaga ng matalino at mangmang. Ito po ay nakasaad sa Mateo 7:24 hanggang 27. Bakit dapat po natin pag-aralan ito? Sabi po sa atin sa Testimony to Ministers, page 125, "Ako ay ginagabayang ituro sa inyo ang 7 kapitulo ng Mateo. Kailangan ninyo na pag-aralan ang bawat salita para sa inyong buhay." Napakalaga pala na ito pong 7 kapitulo ng Mateo. Ito pala ay tayo po ay ginagabayan ng Panginoon na ating pag-aralan ang paksang ito. Ang sabi sa atin sa Councils on Parent, Teachers, and Students, page 222, binabalaan tayo ng salita ng Diyos na pag-ukulan ng pansin kung paano tayo nagtatayo na makita na ang ating pagtatayo ay nakasalig sa walang hanggang bato. At ito po ang binabanggit sa Mateo 7:24 hanggang 27. Kaya nga ang sinumang dumirinig sa mga panalita kong ito at isinasagawa ang mga ito ay mahalin tulad ko sa isang lalaking matalino nang tagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha. Humihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi bumagsak. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw ng bato. At sa pagpatuloy po ang sabi, ang bawat isa na dumirinig ng mga panalita kong ito ay hindi isinasagawa ay magiging tulad ko sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buwanginan. Bumuhos ang ulan at bumaha. Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Bumaksak ito at lubusang nawasak. So, yan po ang pagkakabanggit sa Mateo 7:24 hanggang 27. Sino po o ano po yung bato na tinutukoy po doon sa Mateo 7:24 hanggang 29? Ang sabi po sa atin, sa unang Korinto 10 verse 4, ito po ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, at ang batong yaon ay si Kristo. At yan din po ang binabanggit sa Deuteronomy 32 verse 4, Testimony Volume 3, 414, Testimony Volume 5, 129 to 130, at sa unang Korinto 3 verse 11, ay malinaw na sinasabi na yung batong yaon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa atin sa Testimony Volume 3, page 414, kailangan na ang bawat individual na kaanib ay nagtatayo sa bato si Kristo Jesus. At sa The Gospel in Creation, page 6 ni E.J. Wagoner, at backup by Awit 92 verse 15, at saka Efeso 2:19 at saka 20, ang sabi po ay si Kristo ang bato. Malinaw po. Napakalinaw na binabanggit na ang bato na tinutukoy po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa atin sa Desire of Ages, Tagalog 434, yung bato po ay kumakatawan din sa mga salita ni Kristo. Ang sabi, kung magtatayo kayo sa ibabaw ng mga palapalagay at mga katakata ng mga tao, ay babaksak ang inyong bahay. Tatangin ito ng mga hangin ng tukso at ng mga bagyo ng pagsubok. Ngunit ang mga simulaing ito na aking ibinigay ay mananatili.
tanggapin niyo ako, magtayo kayo sa ibabaw ng aking mga salita. So malino po na ayon dito sa Desire of Ages Tagalog 434, yung pong bato na yun ay tumutukoy din sa mga salita ng ating Panginoon. At ito po ay pinapakita po sa atin dito yung bato. Yung bato na kumakatawan po sa mga salita ni Kristo, na ito po ay tumutukoy sa Old Testament. Ito po yung mga writings of patriarchs and prophets. Yung New Testament, mga writings of apostles. Yung Spirit of Prophecy, yung writings of Ellen G. White. At yung Faith of Jesus, yung writings, sermons of A.T. Jones and E.J. Wagner. At ito po ay yung kabuuan po yan. Ang nakasentro po dyan at ang pinakasustansya ng salita ng ating Panginoong Jesucristo o salita ng Diyos ay kumakatawan po sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po. At sabi sa atin sa Mateo 7:24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at gumaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At baka po yan sa Testimony Volume 4 at Mount of Blessing 150. At sabi sa Bible Studies on the Book of Romans, page 25 ni E.J. Wagner, kunin natin ang salita at magtayo tayo dito. So ibig sabihin ay malino po na nagre-represent yung batong na yun ay sa salita ng Diyos o sa salita ni Kristo o sa kasulatan, sa mga mensahe na pinakaloob ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga lingkod na mga patriarka, propeta, at mga mensahero na walang iba kundi si Ellen G. White at saka si A.T. Jones at E.J. Wagner. At ang salita po ng Diyos ay binubuo ng una, matandang tipan at bagong tipan. Ito po ay tinatawag na dalawang saksi ng Apocalypse 11 at sa Great Controversy 1884 edition 132, 133 ay tinalakay po ang tinatawag doon sa dalawang saksi ng Apocalypse 11 na ito po ay kumakatawan sa matandang tipan at bagong tipan. At yun naman pong mga mensahe na pinakaloob ng Diyos kay Ellen G. White, ito naman po ay tinatawag na patotoo ni Jesus sa Apocalypse 12 verse 17. At mga mensahe na pinakaloob ng Diyos kay E.J. Wagner at A.T. Jones, ito po ay kumakatawan sa panampalataya ni Jesus sa Apocalypse 14 verse 12. At yan po ay tinatawag na batong matatag. Batong matatag po yan na kung saan kung dyan po tayo magtatayo ay sigurado ang ating katiwasayan at kaligtasan. Yan po ang tinatawag na batong matatag. Ang sabi sa atin sa Bible Studies in the Book of Romans, page 29 ni E.J. Wagner, ang ating buhay Kristiyano mula sa pasimula ay dapat nakasalig sa salita ng Diyos. Kaya gusto ko na kunin ninyo ang salita ng Diyos at sampalatayanan ito. Dapat nating sampalatayanan o manalig tayo sa kung ano ang sabi ng Panginoon. Napakalinaw po yan. Kaya ulitin po ang sabi, ang ating buhay Kristiyano mula sa pasimula ay dapat nakasalig sa salita ng Diyos. Kaya gusto ko na kunin ninyo ang salita ng Diyos at sampalatayanan ito. At tumutukoy din po yung sa mga simulain ng katotohanan. Mount of Blessing 147. At ano naman o sino ang buhangin? Saan naman po kumakatawan yung buhangin? Ito po ay kumakatawan sa mga kuro-kuro ng tao. Mga opinion, mga forma at mga seremonya ng inbensyon ng tao o anumang mga gawain na magagawa niya na hiwalay sa biyaya ni Kristo. At sabi pa po sa atin sa Mount of Blessing, page 150, ngunit bawat pagtatayo na itinayo sa ibang saligan, liban sa salita ng Diyos ay babaksak. Siya tulad ng mga Hudyo sa karawang ni Kristo
na nagtatayo sa saligan ng kuro-kuro ng tao o anumang mga gawa na magagawa niya na hiwalay sa biyaya ni Kristo, ay nagtatayo ng kanyang ekstruktura ng pag-uugali sa ibabaw ng naanod na buhanginan. So yung palang buhangin ay tumutukoy pala po yun sa mga kuro-kuro, mga opinyon, mga forma, mga seremonya at inbensyon ng tao o anumang mga gawain na magagawa niya na hiwalay sa biyaya ni Kristo. At ang sabi po sa atin, tumutukoy din pala yun sa sarili, mga teorya ng tao at inbensyon o mga palapalagay. Ang sabi po rito, ang sarili ay tulad sa magalaw na buhanginan. Kung magtatayo kayo sa ibabaw ng mga palapalagay at mga katakata ng mga tao, ay babaksak ang inyong bahay. Napakalino po na binabanggit sa tinatawag nating, kaya meron po ritong nakalagay na cautions, yung pong beware of false doctrines of devils and sugar-coated preaching and teaching. Sapagkat yung po ay kasama din po yun sa tinatawag nating mga sa buhangin. Kapag doon tayo magbabase sa mga maling aral o kaya mga sugar-coated preaching and teachings, pag doon po tayo sumalig, siguradong babaksak sapagkat wala po yung matibay na pundasyon. At sa medical ministry, page 87 to 88, kumakatuan din po yun sa mga maling teorya na kalulugod ng mga sentimiento at mga kamalian ng tao. So kasama po dito yung mga maling teorya, mga katakatang teorya na ginagawa ng mga tao sa sariling interpretasyon sa banal na kasulatan. Ini-interpret nila ang Biblia batay sa kanilang sariling pagkaunawa at hindi batay sa kung ano ang sabi ng Panginoon. At ano naman po, saan po kumakatawan naman yung bahay? Ang bahay po na ating itatayo, either sa bato o sa buhanginan, ay tumutukoy po yung sa ugali. Desaro pages 314, Child Guidance 165. At tumutukoy din po yung sa buhay, Mount of Blessing 148, at sa iglesia, Mateo 16 verse 18. At sa bato naman po ay, yung bato naman po ay ugali at buhay ni Kristo. Kapag doon po tayo nagtayo, ang itinatayo natin yung ugali at buhay ni Kristo at ugali ni Kristo. At doon naman po sa buhanginan ay yung depektibong ugali, Child Guidance 165 to 166. At yung iglesia ni si Satanas o mga iglesyang nagpapanggap na iglesia ni Kristo. Kaya yan po, yung isa po ay nagtayo sa batuhan o sa bato at yun namang isa ay nagtayo sa buhanginan. Paano po ba magtayo sa ibabaw ng walang hanggang bato na si Kristo? Sabi sa atin, una po ay yung tanggapin natin ang mga salita ni Kristo. Napakalaga po. Kasi kapag tinanggihan natin ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, yun po ay hindi pagtatayo sa ibabaw ng walang hanggang bato. Napakalaga po na dapat natin tanggapin ang mga salita ni Kristo. Kaya sabi po rito sa Mount of Blessing 149, ang dakilang mga simulain ng kautusan ng pinakalikas ng Diyos ay napapaloob sa mga salita ni Kristo sa bundok. Sino mang nagtatayo sa ibabaw ng mga ito ay nagtatayo kay Kristo, ang bato ng kapanahunan. Sa pagtanggap ng salita, tinatanggap natin si Kristo at yaon lamang na tumatanggap ng kanyang mga salita ay nagtatayo sa kanya. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Napakalaga po. Na una po ay tanggapin natin yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang ipinasulat sa mga patriarka, sa mga propeta, sa kanyang mga lingkod na mga mensahero na si Ellen G. White, A.T. Jones at saka E.J. Wagner. Sila po ang mga pinaglagakan ng Panginoon ng mga salita na kapag tayo po ay maniniwala doon, kapag tatanggapin natin yung mga salita na yun, ay tayo po ay nagtatayo sa ibabaw ng walang hanggang bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
Ang sabi sa atin, bukod po dun sa tanggapin, pagkatapos nating tanggapin at paniwalaan ang mga salita ni Kristo, kailangan din po natin sundin ang mga salita ni Kristo. Ang sabi sa Mount of Blessing 149, nagtatayo tayo kay Kristo sa magitan ng pagsunod sa kanyang salita. Hindi lamang siya na nagagalak sa katuwiran, ang matuwid, kundi siya na gumagawa ng katuwiran. Ang kabanalan ay hindi masiding kagalakan. Ito ay bunga ng pagsuko ng lahat sa Diyos. Ito ay paggawa ng kalooban ng ating Ama sa Langit. Napakalaga po na pagkatapos natin tanggapin at sampalatayanan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, ay kasama din po yung tinatawag na dapat natin sundin ang mga salita ni Kristo. Sapagkat ang sabi po rito, sa pagitan ng pagsunod sa Kanya, sa Kanyang salita, ay hindi lamang siya na nagagalak sa katuwiran ang matuwid, kundi siya na gumagawa ng katuwiran. Napakalaga po na dapat nating sundin ang mga utos ng Panginoon. Kaya sabi sa Juan 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. At sabi po sa Mount of Blessing 149, ang reliyon ay binubuo ng paggawa ng mga salita ni Kristo. Hindi ginagawa ito upang matamo ang lingap ng Diyos, kundi dahil lahat ng hindi nararapat ay tinanggap natin ang kaloob ng kanyang pag-ibig. Inilalagay ni Kristo ang kaligtasan ng tao, hindi sa pagpapahayag lamang, kundi sa pananampalataya na nahahayag sa mga gawa ng katwiran. Paggawa ay hindi pagsasalita lamang ang inaasahan sa mga tagasunod ni Kristo, sa pagitan ng aksyon na ang ugali ay naitatayo. Napakalaga po na tayo binabalaan na kaya natin ginagawa ang salita ni Kristo hindi upang makatamo tayo ng lingap ng Diyos. Sa halip, ito ay resulta ng ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. At kapag tayo po'y nanalig, tinanggap natin ang kanyang salita, ang bilang patunay na tinatanggap natin yung kanyang mga salita, ay dapat makikita yung pagsunod, yung sinusunod natin yung kanyang salita. Yun po ang ebidensya na tinatanggap natin at pinaniniwalaan natin. Nananalig tayo sa mga salita na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya sabi dito ay paggawa, hindi pagsasalita lamang, ay naaasahan sa mga tagasunod ni Kristo sa magitan ng aksyon na ang ugali ay naitatayo. Ang sabi sa The Gospel in Creation, page 6 ni E.J. Wagoner, nagtatayo tayo sa magitan ng pakikinig at pagsasagawa ng kanyang mga salita. Napakalinaw po. Una po, nagtatayo tayo sa magitan ng pakikinig at pagsasagawa ng kanyang mga salita. Napakalaga na pakinggan natin. Yung pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos ay yung pagsasagawa ng kanyang mga salita. At sa Desaro Pages, Tagalog 858, ang sabi po sa atin, ito po ay sa pagitan ng panampalataya at pagsunod. Sa pagitan din ng panampalataya at pagtalima, tayo ay nakapagtatayo kay Kristo na ating patibayan. At sa The Gospel in Creation, page 7, ang sabi po doon, nagtatayo tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanyang salita. Ang sabi sa The Gospel in Creation, page 7 ni E.J. Wagoner, kaya nga siya na nagtatayo sa batong si Jesucristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang salita sa buhay na panampalataya ay nagtatayo sa subok na patibayan. Dito po ipinapakita sa atin na yung bato na kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo ay isang subok na patibayan. Ito po ay sure foundation. Kaya nga sabi po rito ay Jesus Christ is the rock of the ages. Strong, protective, steadfast, consistent, immovable, and our refuge forever. Napakahalaga po na tayo po ay magtayo dito sa batong ito. Sapagkat ito po ay, sabi po, ay ating refuge, yung ating kanlungan magpasawalang hanggan.
At bakit dapat tayo magtayo sa walang hanggang bato? Ang sabi sa Mount of Blessing 150 at Isaiah 28:16-18, upang hindi tayo maibaksak ng anumang bagyo. Ang sabi po doon ay si Kristo ang tunay na patibayan, ay ang buhay na bato. Ang buhay niya ay ipinagkaloob sa lahat ng natatayo sa ibabaw niya. Unang Pedro 2:5, Efeso 2:21. Ang mga bato ay naging isa kasama ng patibayan dahil parehong buhay ay nananahan sa lahat. Ang gusaling iyon ay hindi kayang pabaksakin ng anumang bagyo. Sabi po doon, ang gusaling iyon, yung batong iyon na walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Kapag doon tayo nagtayo, ay hindi kayang pabaksakin ng anumang bagyo. Yan po ang katiyakan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Na kapag sa Kanya tayo magtatayo, ay hindi kayang pabaksakin ng anumang bagyo. At ang sabi pa po sa atin, dito po sa Special Testimony Series B, number 2, page 21, ay bukod sa para hindi tayo mapabaksak ng bagyo, pangalawa po ay para makatagal tayo sa pagsubok at pagsusulit. Sabi, bilang bayan dapat tayong tumayong matatag sa plataforma ng walang hanggang katotohanan na nakatatagal sa pagsusulit at pagsubok. Dapat tayong humawak sa tiyak na mga haligi ng ating pananampalataya. Ang mga simulain ng katotohanan na inihayag ng Diyos sa atin ay siya lamang tunay na saligan. Napakatindi po yan. Una po, ang mga simulain ng katotohanan na inihayag ng Diyos sa atin ay siya lamang tunay na saligan. At kapag dito po tayo ng hawak, ang sabi po doon, ay ito po ay makatatagal tayo sa pagsusulit at pagsubok. Yung mga iba't ibang mga tests, mga pagsubok sa buhay na ito, ay hindi basta-basta tayo babaksak sapagkat tayo po ay nakatuyo sa isang sure foundation, sa isang tiyak na patibayan o tiyak na pundasyon na kailanman ay walang makagagalaw. Kahit bagyo, kahit pagsubok o pagsusulit na dumating sa ating buhay. At ang sabi po sa atin ay upang hindi tayo magalaw. Nakasulat yan sa Child Guidance 166 nang sabi po, sa pagbubuo natin ng ugali, dapat tayong magtayo kay Kristo. Siya ay matatag na saligan, ang patibayan na hindi kailanman magagalaw. Ang bagyo ng tukso at pagsubok ay hindi kayang galawin ang gusaling nakakabit sa walang hanggang bato. Yan po ang pagkakabanggit po dito. At sabi sa Child Guidance 166, sa ating pagbubuo ng ugali, si Kristo ang ating huwaran. At ang sabi pa po sa atin ay, bukod po sa nabanggit, ay kay Kristo may kaligtasan, sabi po rito. Sabi sa Counsels on Parent, Teacher, Students, page 61-62, napakalaga na magukay tayo ng malalim na inaalis ang basura at magtayo sa solidong bato, si Kristo Jesus. Siya ang matatag na saligan. Napakatindi po ito na binabakit po sa atin. Kaya po, at ang isa pa po ay may walang hanggang kapanatagan kay Kristo. Ang sabi sa atin, kung walang buhay ni Kristo sa atin, hindi tayo makatatagal sa mga bagyo ng tukso. Ang ating walang hanggang kapanatagan ay nakasalig sa ating pagtatayo sa matatag na patibayan. Napakarami ay ngayon ay nagtatayo sa ibabaw ng mga patibayan na hindi subok. At sa pagpapatuloy, ang sabi po sa atin, kapag umulan at ang bagyo ay manalanta at bumaha, ang kanilang tahanan ay babaksak dahil ito ay hindi na itatag sa ibabaw ng walang hanggang bato, ang batong panulok na si Jesucristo. Ito po ay masusupungan natin sa Desire of Ages 599 hanggang 600. Kaya malino po sa binabanggit kanina na kung walang buhay ni Kristo sa atin, kapag hindi nasa atin yung buhay ni Kristo,
Yung buhay ni Kristo po, ito po yung buhay na masunurin sa lahat ng utos ng Diyos. Ito po yung buhay na nagpapasakop ng lubusan sa Diyos. At buhay na yung buhay na ikinabuhay ng Panginoon nung siya nasa lupa. Yung buhay na nagtagumpay laban sa lahat ng uri ng tukso, sa lahat ng uri ng pagsubok na dumating. Ito po yung tinatawag na buhay ni Kristo. Na kapag wala po sa atin yun, sabi po doon, ay hindi tayo makatatagal sa mga bagyo ng tukso. Ang ating walang hanggang kapanatagan ay nakasalig sa ating pagtatayo sa matatag na patibayan. Napakarami ay ngayon nagtatayo sa ibabaw ng mga patibayan na hindi subok. Kapag umulan at ang bagyo ay manalanta at bumaha, ang kanilang tahanan ay babaksak dahil ito ay hindi na itatag sa ibabaw ng walang hanggang bato, ang batong panulog na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang isa pa po, ito po ay masusumpungan natin sa saklat ng Fundamental of Christian Education 288 to 289. Ang sabi po sa atin, upang hindi tayo matangay ng agos ng sanlibutan. Ang sabi po sa atin, ang mga impluwensya ng sanlibutan tulad ng mga alon ng dagat ay rumaragasa laban sa mga tagasunod ni Kristo, upang tangiin sila papalayo mula sa tunay na mga simulain ng kaamuan at biyaya ni Kristo. Subalit dapat silang tumayo ng matatag tulad ng bato ng simulain. Mangangailangan ito ng tapang upang gawin ito. At yaong mga kaluluwa na hindi nakapako sa walang hanggang bato ay matatangay ng agos ng sanlibutan. Matatayo lamang tayo ng matatag kung ang ating buhay ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Napakahalaga po na yung ating buhay ay nakatago sa ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos Ama at sa Banal na Espiritu. Napakahalaga po na tayo po ay maitayo ng matatag. At kapag tayo ay nakatayo po sa bato, ang sabi po doon ay hindi tayo kayang matangay ng agos ng sanlibutan. Gaano pa kalakas ang agos na ito? Gaano pa kalakas ang mga tukso at mga pagsubok, mga kahirapan at mga iba't ibang uri ng opresyon at iba't ibang uri ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, ay hindi tayo matatangay ng agos ng sanlibutan, sapagkat tayo po ay nakatayo at walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo, ang tinatawag na the Rock of Ages, yung bato ng kapanahunan na siguradong matatag at kailanman ay hindi tayo mapapahamak. Kaya sabi po dito sa Testimony Volume 4, 563, bawat ugali na nakatayo sa ibang patibayan kaysa sa salita ng Diyos ay babaksak. Ito po ay sa Mount of Blessing 150. At sa Testimony Volume 4, 563, ang sabi po, bawat ekstruktura ay dapat maitayo sa ibabaw ng tamang saligan upang makatayo. Napakalaga po ito. Ang sabi doon, bawat ekstruktura ay dapat maitayo sa ibabaw ng tamang saligan upang makatayo. At sino po yung pantas? Yung pantas at paano maging pantas o matalino? Ang sabi sa atin sa This Day with God 217, isang devotional book po ito. Ang sabi po sa atin ay kung nais ninyo na mapabilang sa pantas o matalino sa paningin ng Diyos, pumaroon tayo sa krus ng Kalbaryo at kumuha ng inspirasyon na nagmumula dito. At ang inyong pangalan ay isusulat bilang pantas o matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Napakaliwanag po na kung nais pala natin na mapabilang sa mga pantas o matatalino sa paningin ng Diyos, ay dapat pumaroon tayo sa krus ng Kalbaryo at kumuha ng inspirasyon na nagmumula dito.
at ang inyong pangalan ay susulat bilang pantas o matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang sabi po sa atin, bakit sila matalino? Sapagkat nagtayo sila kay Kristo na siguradong sila'y ligtas at panatag sa panahon ng pagsubok at kabagabagan. Bakit? Sapagkat ang sabi po dun sa Desire of Ages 370, si Kristo ang dakilang sentro, ang bukal o pinagmumula ng lakas ng lahat ng lakas. Nasa Panginoong Hesus po ang pinagmumula ng lahat ng lakas. At ang sabi sa Fundamental of Christian Education, page 406, siya si Kristo ay ang bukal o pinagmumulan ng lahat ng karunungan, sapagkat inilagay niya ang kanyang sarili mismo na kapantay ng walang hanggang Diyos. So ang ating Panginoon Jesus pala ay kapantay ng walang hanggang Diyos. Yung kanyang kapantay siya ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. At siya po ay ginawa po siya ng Ama na maging bukal o pinagmumula ng lahat ng karunungan. At bukod po doon ay si Kristo po ang may akta ng lahat ng katotohanan. Ang sabi sa isang aklat, ang sabi po dito sa Review Herald pala po, January 7, 1890, si Kristo pala ang may akta ng lahat ng katotohanan. At sabi sa isang aklat sa Temperance, sa TEC, page 55 by E.J. Wagoner, sabi po doon, Jesus Christ is the source of all faith. Faith has its beginning and end in Him. There can be no real faith that does not center in Christ. Sa Tagalog po ay si Kristo ang bukal o pinagmumulan ng lahat ng panampalataya. Walang tunay na panampalataya na hindi nakasentro kay Kristo. So, lahat pala ng panampalataya. Yung tunay na panampalataya ay dapat nakasentrong lahat sa ating Panginoong Jesucristo. At nasabi sa atin sa Faith in Works, page 81, the Lord presented the truth before Him in clear lines, revealing the fact that Christ alone is the source of all hope and salvation. Sabi sa Tagalog po ay ipinahayag ng Panginoon ang katotohanan. Sarap niya sa malilinaw na mga linya na naghahayag ng katotohanan na si Kristo lamang ang bukal o pinagmumulan ng lahat ng pag-asa at kaligtasan. Kaya nga po yung taong nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan ay tinawag na matalino sapagkat yung kanyang pinagtayuan, yung pala ang bukal ng bukal ang sentro o bukal o pinagmumulan ng lahat ng lakas. Siya ang bukal o pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Siyang may akda ng lahat ng katotohanan at bukal o pinagmumulan ng lahat ng pananampalataya. Kaya nga sabi sa atin at bukod po doon siya rin yung bukal o pinagmumulan ng pag-asa at kaligtasan. At ang sabi sa atin sa Christ of Declaration 254, the only remedy for the sins and sorrows of men is Christ. The gospel of His grace alone can cure the evils that curse society. Sa Tagalog po, ang nag-iisang lunas para sa lahat ng mga kasalanan at mga paghihirap ng mga tao ay si Kristo. Ang ebanghelyo ng kanyang biyaya lamang ang makalulutas ng mga kasamaan na nagpapahirap o sumasalanta sa lipunan. Napakalino po rito sa binabanggit sa Christ of Declaration 254 na ang nag-iisang lunas para sa lahat ng mga kasalanan at mga paghihirap ng mga tao ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang tumutukoy din po yon, yung pagtatayo ay isang malaking bagay ang maitayo, sabi po dito, sa ibabaw ng bato, na ang pangalan sa wikang Hebrew ay Yeshua. Yun po ang pangalan sa wikang Hebrew ng ating Panginoong Jesucristo. Ay siyang bato na matatag, bato na maasahan at bato ng kapanahunan. Yung tinatawag na the Rock of Ages, na subok sa lahat ng uri ng pagsubok na dumating. Hindi tayo magagalaw. Tayo po ay ligtas panatag na nakatayo sa batong ito. Kaya sabi sa atin,
ano naman ng ulan o baha at hangin. Saan na pa nagre-represent yung ulan, baha at hangin? Ang sabi sa atin ay Mateo 7:25 to 27, lumakpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin. Saan po nagre-represent yun? Ang mga ito ay tumutukoy una sa mga panganib, krisis at masasamang ulat. Gospel Workers 103. At sa Desire of Ages 314, ito naman po ay tumutukoy sa tukso at pagsubok. Sari-saring pagsubok ang darating po sa ating buhay at sari-saring pagsubok upang tayo po ay subukin kung saan tayo nakatayo, kung tayo nakatayo sa bato na ng ating Panginoong Kristo o doon tayo nakatayo sa buhanginan ng sariling kuro-kuro ng sariling interpretasyon ng banal na kasulatan. At bukod po doon ay tumutukoy din po yun sa Medical Ministry page 87 at sa Efeso 4:14, tumutukoy din po yun sa mga maling aral at mga hibo ng kamalian. Kaya pag nakatayo tayo sa ating Panginoon sa Kristo, kahit anong hibo ng kamalian ang dumating sa atin, hindi basta-basta natin pinaniniwalaan, sapagkat nakaangkor tayo sa thus saith the Lord, kung ano ang sabi ng Panginoon. Doon tayo nakasalalay at hindi tayo basta nagpapaniwala sa mga iba't ibang turo ng mga tao na laganap na parang hangin na tayo ay tatangiyin kung hindi tayo nakatayo sa ating Panginoon. Hindi tayo nagtatayo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi pa po sa atin, tumutukoy din po yun sa pag-uusig at mapait na pagsalungat at hindi makatiwirang kahihiyan. Testimony Volume 3, 414. At tumutukoy din po yun sa mga pagsusulit at pagsubok. Testimony Volume 8, 173. Kaya mayroong tinatawag na mga iba't ibang mga test at pagsubok. Kasama po sa test pong ito yung tinatawag na vaccination. Isa po yung pagsusulit po yun, isang pagsubok po yun. Na kung tayo po ay bumigay, ibig sabihin, tayo po ay sumang-ayon sa vaccination, it means hindi tayo nakatayo sa bato na si Kristo, kundi doon tayo nakatayo sa buhanginan. Kapag tayo po ay bumigay at pinahintulutan ng ating sarili na magpabaksin, yun po ay tayo po ay nakatayo sa buhanginan. Ngunit kung tayo nakatayo sa batuhan, hindi basta-basta tayo magpapabaksin. At pagdating ng pinaka-final test, ang final test po, ito po yung tinatawag natin yung legislated Sunday observance sa Amerika. Nalalagana po ito sa buong sanlibutan na kung saan susubukin ang pananampalataya ng bawat isa. Kapag tayo po ay nanindigan sa panig ng Panginoon at hindi tayo nanghili ng araw ng linggo, bagamat ito ay magiging resulta ng ating kamatayan, at nanatili tayong tapat sa Panginoon sa pagitan ng panghihilin ng araw ng Sabado, tayo po ay pag tayo nanindigan, tayo po ay nakatayo sa batuhan, sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos po nun ay ika-6 po ay kumakatawan din po yun sa galit ng Diyos o 7 huling salot. At kapag hindi naman tayo tinamaan ng 7 huling salot, hindi tayo kinapitan ng mga bukol, ng mga sugat, at hindi tayo tinablan, ay ang ibig sabihin po nung nakatayo tayo sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo tinamaan ng 7 huling salot, ang ibig sabihin po nun, tayo po ay nakatayo sa buhanginan. Sa mga sariling kata-kata at sariling interpretasyon ng banal na kasulatan, sa sariling haka-haka at mga opinyon na hindi natin pinagbatayan kung ano yung sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy at sa Faith of Jesus. Hindi natin pinagbatayan yung salita ni Kristo. Kapag hindi tayo bumatay po doon, ang ibig sabihin po noon, tayo po ay nakatayo sa buhanginan. Napakalinaw po yun. Kaya yan po isang pagkakalarawan na kung saan yung pong nagtayo sa buhanginan ay nawasak ang kanyang tahanan. At yung nagtayo sa batuhan
sa bato na matibay, ay hindi po nawasak ang kanyang tahanang itinayo. Kaya, paano po ba ang pagtatayo sa buhanginan? May nagtatanong na kung paano raw ang pagtatayo sa buhanginan. Sabi sa Mount of Blessing 152, isinasandig ang pag-asa sa sarili. Yung po ibig sabihin, kapag isinasandig natin ang ating pag-asa sa sarili, tayo nagtatayo sa buhanginan. Ang sabi sa atin, yaong mga isinasandig ang inyong pag-asa sa sarili ay nagtatayo sa buhanginan. Subalit hindi pa uli upang tumakas sa napipintong kapahamakan. At ang isa pa po ay isinasalig ang pananampalataya sa mga pakiramdam. Ang sabi po doon, inahatid ni Satanas ang mga tao na isipin na dahil sa nadama nila ang bugso ng pakiramdam, sila ay kumbertido. Subalit, ang kanilang karanasan ay hindi nagbabago. Ang kanilang mga aksyon ay tulad ng dati. Walang magandang bunga ang ipinakikita ng kanilang pamumuhay. Madalas silang manalangin at mahaba. Patuloy nilang itinutukoy ang pakiramdam na mayroon sila sa bawat panahon. Sila ay nadadaya. Ang kanilang karanasan ay hindi lumalalim ng higit kaysa pakiramdam. Nagtatayo sila sa ibabaw ng buhanginan. At kapag dumating ang salungat ng mga hangin, ay natatangay ang bahay. Napakaliwanag po. Kapag tayo dumidepende sa ating sariling pakiramdam, na ito ang pakiramdam ko, ay tayo po ay nagtatayo sa buhanginan. Dapat nakabatay tayo kung ano ba ang sabi ng Panginoon. Dapat doon tayo nakabatay at hindi sa ating sariling pakiramdam. Kaya ito po, nakita niyo po yung larawan ng isang mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At ito po'y nawasak nung dumating, humihip ang hangin at natangay sila. Yung pong mga hangin na yun ay tumutukoy sa mga maling aral. At kapag tayo naniwala sa mga maling aral, ang ibig sabihin po nun, hindi tayo nakatayo sa bato na ating Panginoong Jesucristo. Naniwala basta-basta tayo, madali tayong matangay. Kung ano-ano mga aral na dumating, agad-agad naniniwala tayo at hindi natin sinusuri sa salita ng Diyos kung tama ba yun o hindi. Dapat nakatayo tayo, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po sa atin dito, Patriarchs and Prophets 460, ang sabi po din ay nagtatangkang maging mabuti na wala si Kristo. Isa rin po yan sa pagtatayo sa buhanginan. Kapag tayo nagtatangkang maging mabuti na wala si Kristo. Ang sabi ay siyang na nagtatangkang magtayo ng mga marangal mabuting ugali na hiwalay sa biyaya ni Kristo ay nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanging naanod sa mabangis na mga bagyo ng tukso. Ito ay tiyak na babagsak. Kaya wag natin tangkain na tayo ay maging mabuti sa ating mga sarili sa magitan ating sariling pagsisikap na wala si Kristo, sapagkat ang magbabago po ng ating ugali ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo sa magitan ng paggawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ito po yung tinatawag na transformation o yung sa ibang salin na ito po ito pagiging born again, yung pagiging naipanganak ka muli. Kapag naipanganak ka muli ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Nang may gawa nun ay ang ating Panginoon. Yun po ang tunay na pagbabago at hindi yung pagbabago na sariling gawa ng tao. Sa magitan ng gawa ng sariling pagsisikap ng tao na gusto niyang mabago siya. Nawala ang kapangyarihan ng Panginoon. Nawala ang tulong ng biyaya ni Kristo. Yun po ay pagtatayo rin sa tinatawag nating buhanginan. At ang isa pa po ay yung pinupuri ang kanilang mga sarili na sila'y may kabutihan at katwiran. Ang sabi sa Testimony Volume 3, 475, o gaano karami ang pinupuri ang kanilang mga sarili na sila'y may kabutihan at katwiran kapag ang tunay na liwanag ng Diyos ay naghahayag na ang lahat ng kanilang pamumuhay na ipinamuhay lamang nila ay upang paluguran ang kanilang mga sarili.
So kapag pinupuri natin ang ating mga sarili at na tayo ay may sariling kabutihan at katwiran, katulad ng mga ugali ng mga Pariseo na iniisip nila na sila'y banal at sila'y matuwid sapagkat sila'y nakatira sa country living o kaya sila ay membro ng isang pinakabanal na simbahan na iniisip nila o kaya sila ay may katungkulan sa iglesia. Iniisip nila na sila ay mayroon ng kabutihan at katwiran o kaya ay sila ay magaling makipagdebate. Kaya nilang sagutin ang mga katanungan ng iba't ibang mga tao. Iniisip nila na sila ay may sariling kabutihan at katwiran. Pinupuri nila ang kanilang mga sarili. Ngunit ang sabi po doon ay, gaano karami ang pinupuri ang kanilang mga sarili na sila ay may kabutihan at katwiran kapag ang tunay na liwanag ng Diyos ay naghahayag na ang lahat ng kanilang pamumuhay na ipinamuhay lamang nila ay upang paluguran ang kanilang mga sarili. Kaya nakakalungkot po ito na hindi nila binabatay sa Panginoon sa tinatawag nating biyaya ni Kristo, na ang biyaya ni Kristo lamang ang magbabago ng ating mga buhay. Magkakaroon tayo ng lubos na transformation ng ating buhay. Ito po ay gawa ng pagbabago na ginawa ng Banal na Espiritu sa ating dahilan sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi pa po, isa pa, sa Testimony Volume 3, page 475, ang sabi po, ang buong nilang ugali ay kinasusuklaman ng Diyos. Gaano karami ang nabubuhay na walang kautusan sa kanilang mga sarili na may kasiyahan. Subalit kung iahayag ang kautusan ng Diyos sa kanilang mga budhi, tulad kay Pablo, ay makikita nila na sila'y binili sa kasalanan at dapat mamatay sa mahalay na isipan. Dapat mamatay ang sarili. Gaano kalungkot at katakot-takot ang mga kamali ang ginagawa ng marami. Nagtatayo sila sa buhanginan. Subalit pinupuri nila ang kanilang mga sarili na sila'y nakapako sa walang hanggang bato. Napakalaga po na yung huwag tayo magkaroon ng kasiyahan sa ating mga sarili. At ang sabi po sa atin dito, sa pagpapatuloy, ay kasama din po yung inaalis ang mga muhon at gumagawa ng mga kasalanan. Ang sabi sa Testimony Volume 8 to 162, huwag nang magkamali ngayon, huwag hangarin na alisin ang isang muhon na pinagaloob ng Panginoon sa kanyang bayan. Nakatayo ang katotohanan na matatag sa walang hanggang bato, ang patibayan na hindi kayang magalaw ng bagyo at unos. Yung pong mga muhon ng katotohanan, yung mga itinatagtan ng Diyos na mga katotohanan, ay huwag po nating tangkain na alisin. Ang Diyos po ay naglagay na po ng muhon. Ito po ay ng mga katotohanan na in-establish na ng Panginoon sa magitan ng banal na kasulatan ng Spirit of Prophecy at ng mga aklat ni Johnson Wagner. Yan po yung mga katotohanan. Mga muhon na inilagay na ng Panginoon. At kapag hindi natin yung pinaniwalaan, ay inalis natin yan. At sinabi natin na itong mga quotation na ito ay maling quotation, hindi galing kay Ellen G. White, hindi ito galing sa banal na kasulatan. Ito ay mga sari-sari ng mga haka-haka para lamang sapagkat itong mga quotation na ito ay tumutulig sa ating mga pinaniniwalaang kuro-kuro, ay ginagawa natin, inaalis natin yung mga muhon ng katotohanan. Ito po ay isa rin sa paraan ng pagtatayo sa buhanginan. At sabi po sa atin, ang nagpapanggap ba ng Adventist sa pangalan o professed Christian, ngunit hindi sinasakabuhayan ng mga katotohanan, ay nakatayo sa bato o sa buhanginan? Yan po ang katanungan. Yung po mga professed Christian o mga professed Adventist na hindi sinasakabuhayan ng mga katotohanan,
Sila ba'y nakatayo sa bato o sa buhanginan? Nasabi sa atin sa Spirit of Prophecy, Volume 4, page 94 to 196 at 199 to 201. Ang sabi ay, nakita ng Diyos na marami sa kanyang nagpapanggap na bayan ay hindi nagtayo para sa walang hanggan. Nakita ni Jesus ang kanyang iglesia tulad ng igos na hindi nagbubunga, na natatakpan ng mapakunwaring mga daon, ngunit dahop sa mahalagang bunga. May mapagmataas na pangingilin ng mga forma ng reliyon, subalit ang diwa ng tunay na pagpapakumbaba, pagsisisi at panampalataya, na siya lamang makapagkakaloob ng paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos, ay kulang. Sa halip, ang mga biyaya ng Espiritu ay may pagmamataas, formalismo, pagmamapuri, pagkamakasarili at paniniil. At ang sabi po sa atin dito sa Ezekiel 13 verse 14, ang pinagsasaligan niyon ay malilitaw, mababaksak at kay malilipol sa gitna niyon. Napakalino po. At sa Special Testimony Series B, number 7, page 29 to 40. Ang kanilang patibayan ay natatayo sa buhanginan at natatangiyin ng bagyo at unos ng struktura. Pinakita po rito na yung mga iglesia na mga professed Adventists at mga professed Christians na hindi isinasagawa sa kanilang buhay yung mga katotohanan na pinagkaloob ng Panginoon. Ang sabi po doon ay sila po ang kanilang patibayan ay natatayo sa buhanginan at tatangiyin ng bagyo at unos ang struktura. At ang sabi po sa atin, Testimony Volume 5, 129 to 130, kailangan ng bawat individual na kaanib ay magtayo sa ibabaw ng bato na si Kristo Jesus. Ang bagyo ay pumapailang lang, napipilit at susubok sa patibayang espiritual ng bawat isa na pinakamatindi. Kaya nga iwasan ang buhanginan. Hanapin ang bato, humukay ng malalim. Ilatag ang inyong patibayan ng matibay. Magtayo para sa walang hanggan. Magtayo na may mga luha, na may mga dalangin bagbag ang puso. Napakalino po ng binabanggit po dito sa atin. Na ang sabi po sa atin ay kailangan natin na magtayo tayo sa ibabaw ng bato na si Kristo Jesus. Bakit po? Sapagkat ang bagyo ay pumapailang lang napipilit at susubok sa patibayang espiritual ng bawat isa sa pinakamatindi. At marami po mga bagyo na darating at ang tinatawag natin yung final test. Ito po ay yung tinatawag nating legislation ng Sunday observance sa Amerika. Ito po ay tinatawag na the final test. Ito yung storm, yung pinakamatinding storm na susubok sa patibayang espiritual ng bawat isa sa pinakamatindi. Pag dumating po ito ay magkakaalaman na kung sino ang nasa panig ng Panginoon at hindi. Kahit na sabi po nun na ang iniisip na iba ay puro trigo na lamang. Yung pala ay hindi pala, ang akala natin ay puro trigo, ngunit hindi pa pala puro trigo, ay meron pa palang babaksak doon kapag dumating na yung tinatawag na bagyo na pumapailang lang napipilit at susubok sa patibayang espiritual ng bawat isa sa pinakamatindi. Kaya po sabi po sa atin dito, iwasan natin yung buhanginan at hanapin natin yung bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Testimony Volume 6, page 16, kapag nagsimula na ang bagyo ng galit ng Diyos sa sanlibutan, ay magiging isang kalunos-lunos na pagpapahayag para sa mga kaluluwa na nasumpungan na ang kanilang bahay ay tinatangay dahil ito ay nakatayo sa buhanginan. Maipagkaloob sana ang babala bago maging huli ang lahat. Kaya ito po ay pinagkakaloob natin kasi ang sabi po sa atin ay
maipagkaloob sana ang babala bago maging huli ang lahat. It will be too late, sabi po doon, kung magpapasimula pa lang tayo magbago sa panahon ng Sunday Law. Sapagkat ang Sunday Law po, it will be too late, ang sabi po doon, kung doon pa tayo magbabago. Sapagkat yun po ay tinatawag na storm. Yun po yung the final test. Susubukin ang bawat isa kung saan tayo nakatayo. Kung tayo ba ay nakatayo sa bato o nakatayo tayo sa buhanginan. Yan po. Kaya sapagkat ang babala po ay dapat maibigay bago pa maging huli ang lahat. Kaya po sabi sa Spirit of Prophecy Volume 4, 194, nagbangon ang Panginoon ng mga lalaki upang siyasatin ang kanyang gawain, upang suriin ang patibayan kung saan nakatayo ang mundo ng mga Kristiyano at magbangon ng solemneng pag-uusisa. Ano ang katotohanan? Tayo ba ay nagtatayo sa bato o sa naanod na buhanginan? Kaya po ang Panginoon ay nagbangon po siya ng mga lalaki upang bigyan tayo ng ng babala at siyasatin ang gawain at suriin ang patibayan kung saan nakatayo ang mundo ng mga Kristiyano at magbangon ng solemneng pag-usisa. Ano ang katotohanan? Tayo ba ay nagtatayo sa bato o sa naanod na buhanginan? Kaya pansinin natin pong maigi ito. Testimony Volume 6, 400. Sa pagdami ng mga pagsubok natin, kapwa pagkakahati at pagkakaisa ay makikita sa gitna natin. So magkakaroon talaga ng paghahati. Yung separation, pag-iwalay, magkakaroon ng paghahati. At bukod sa paghahati ay magkakaroon din ng pagkakaisa. Kapwa pagkakahati at pagkakaisa ay makikita sa gitna natin. Mailan ngayon ay handang humawak ng mga armas. Ang sa panahon ng tunay na panganib ay maghahayag na hindi sila makapagtayo sa matibay na bato. Sila ay susuko sa tukso. Silang may dakilang liwanag at mahalagang katotohanan. Dapat hindi nagpalago ng mga ito dahilan sa ganito o ganitong pagdadahilan ay hihiwalay sa atin. So talagang makakaroon ng mga separation. Separation of wheat and tares. Ito po yung pag-iwalay ng trigo at pansiran damo. At pagkatapos po yung magkakaroon ng pag-iwalay ng trigo at ipa. Yung mga ipa po ay ito po yung mga niniwala sa mga false doctrines. Mga naniwala sila sa mga alon at hindi bumisa sa kanila ang mga katotohanan. At bukod po doon ay ito namang mga trigo ay aalisin po yung nakakapit sa kanila ng mga iba na yun po ay mga kainaan, mga weaknesses, yung mga dapat mabago pa sa ugali, matanggali mga masasamang ugali, tatanggalin ng Panginoon yan. At yung iba talaga ay talagang hindi makakayanan ng mga ganung mga pagsubok. Kaya kasama sila sa mawawaglit. At ang matitira na lamang po ay yung purong trigo o kaya yung purong ginto. At naalis na po yung mga dumi. Naalis na po. At yung po, ang sabi po doon, yung po mga purong trigo na yun o kaya purong ginto, yung po ay mga nakatayo. Kaya sila ay hindi nagalaw sapagkat sila po ay nakatayo sa bato. Nagtayo sila sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na siyang at nagre-represent po ito sa mga salita ng Diyos. Nang hawak sila sa mga salita ng Diyos, yung tinatawag natin kung ano ang sabi ng Panginoon o yung thus said the Lord. Doon sila bumatay, anuman ang tindi ng mga pagsubok, anuman ang tindi ng impluensya na ginagawa sa kanila ng iba, na natili silang matatag doon sa panghahawak sa mga katotohanan. At ang sabi sa atin sa Testimony to Ministers, page 112, kapag dumating na ang pagliliglig sa paghaharap ng mga huwad na tsorya, ang mga papyaw na mambabasang ito na walang anumang sinipete ay matutulad sa buhanging naanod
Madudulas sila sa alinmang posisyon, angkop sa kanilang mga damdamin ng kapaitan. Napakalaga po na tayo, malalim po pala dapat ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaral po natin dapat nakaangkor sa ating Panginoong Jesucristo. Na kapag dumating yung mga huwad na tsorya, yung mga false, mga tsorya, mga tsoris, hinggil sa pagka-Diyos, hinggil sa iba't ibang mga aral, mga doktrina, ay yung daw palang mga papyaw na mababasang ito, yung mga hindi masyadong nag-aral, malalim ang pag-aaral sa salita ng Diyos. At hindi at yung hindi nagtayo sa ating Panginoong Jesucristo ay matutulad sa buhanging na anod. Madudulas sila alinmang posisyon angkop sa kanilang mga damdamin ng kapaitan. Kaya sabi po sa atin, Testimony Volume 8, 41, pamantayan sa pamantayan ay naiwan sa landas na buhanginan sa pagtalikod ng hubo ng Panginoon upang sumama sa kaaway, habang tribo sa tribo mula sa kaaway ay sasanib sa bayan ng Diyos na tumutupad ng mga utos. Kaya dito po kakaroon ng mga paghihiwalay. At yung pamantayan sa pamantayan. Marami kasi ayaw nila sa pamantayan. Ayaw nilang sumunod sa pamantayan ng Panginoon na pinagkaloob. Iba't ibang mga mga reformasyon. Napakahalaga po yan. Na dapat yung mga pamantayan ay maisakbuhayan, sapagkat yung mga pamantayan yan ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. At si Kristo po ang pundasyon ng mga pamantayan na pinagkakaloob sa atin. Iba't ibang pamantayan po yan, napakarami po yan. At yung mga ayaw sumunod, sapagkat nahihirapan sila sa pagsunod sa mga pamantayan, ay maiiwan sa landas ng buhanginan, sa pagtalikod ng hukbo ng Panginoon upang sumama sa kaaway, habang tribo sa tribo mula sa kaaway ay sasanib sa bayan ng Diyos ng mga tumutupad na mga utos. Kaya yun namang iba, yun nasa ibang mga reliyon naman ay nananindigan sa panig ng Panginoon ay sasama naman po rito. Magpapalit-palit po. At yung hindi maninindigan sa Panginoong Yesus, sila po yung matatanggal. At mapupunta sila sa mga doon sa kung saan magaan, kung saan angkop na hindi sila masyadong mahihirapan. Doon po sila pupunta. At yun po ay tumutukoy sa landas na buhanginan ng pagtalikod ng hubo ng Panginoon. At pansinin po maigi po ito. Ang sabi sa The Gospel and Creation, page 7 ni E.G. Waggoner. Malaking kaibahan yaong nagtayo sa bato ng kapanahunan. Ang siguradong patibayang iyon ay tatayo sa bawat pagsabog, walang anuman ang makagagalaw dito. Kapag tayo po ay nanindigan doon sa bato ng kapanahunan nang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po sa atin sa The Gospel and Creation, page 7, E.G. Waggoner, natatayo sa bato, sila ay kasing panatag ng bato mismo. At bakit? Dahil sila ay tunay na bahagi ng bato. Dahil ang bato ay itinatayo ang lahat ng nagtatayo sa ibabaw nito. So kapag tayo pa rin nagtatayo sa ibabaw ng bato ng ating Panginoong Jesucristo, ay tayo po ay magiging bahagi ng bato. Magiging bahagi tayo ng magiging partakers tayo ng ugali ng ating Panginoong Jesucristo. Magiging bahagi tayo. Mauhubog tayo kung ano yung ugali ng Panginoon. Yung buhay niya na nagtagumpay ay mapapasa atin. Magiging bahagi natin at ang ating gagawin ngayon, lahat ng ginagawa natin ay kaayon. 100% sa sakdal na pagsunod sa lahat ng mga utos ng Panginoon. Kaya dito po ay pinapakita sa atin yung Jesus Christ, the Rock of Ages, strong, protective, steadfast, consistent, immovable, and our refuge forever. At ang sabi sa atin sa The Gospel and Creation, page 7, E.J. Waggoner, ang sino mang nagtatayo sa bato, ang bato mismo sa pagiging buhay na bato ay lumalaki sa kanya upang ang patibayan at ang gusali ay lahat isa lamang.
Kaya makikita niyo po, ito pala ay buhay na bato. Kung saan, habang tayo nakatayo doon, ay unti-unti tayo na-develop at nagiging bahagi tayo ng bato na kailanman na hindi kayang tibagin ng anumang uri ng bagyo at pagsubok sa buhay. At ang sabi sa atin sa The Gospel and Creation, page 7, ni E.J. Wagoner, ang bato kung saan tayo ay nagtatayo ay isang bato, isang buhay na bato at nagbibigay buhay doon sa mga nagtayo rito upang sila'y bilang mga bato, mga buhay na bato ay lumago bilang isang gusali. Napakatindi po mga sipin itong mga teksto po ito mula sa lingkod ng Panginoon na si E.J. Wagoner. At ang sabi pa po sa atin sa Bible Studies in the Book of Romans, page 32 ni E.J. Wagoner, kaya nga ang kaluluwa na nakatayo kay Kristo ay makatatayo at nakatayo na kasing tigas at panatag tulad ng bato ng kapanahunan. Napakatindi po yan. At ang isa pa po ay sa Last Day Events, page 69, ang tanging bato na makatatayo ay ang bato ng kapanahunan o the Rock of Ages. Ang katotohanan na na kay Jesus ay ang kanlungan sa mga araw ng kamalian. Yung palamang katotohanan na na kay Jesus, yung mga katotohanan ipinagkaloob niya sa kanyang mga patriarch at mga propeta, yung katotohanan na pinagkaloob niya sa mga apostol at pinagkaloob niya sa kanyang mga lingkod na mga mensahero na walang iba kundi si Ellen G. White, A.T. Jones at E.J. Wagoner. Yun po yung mga katotohanan na na kay Jesus. Yung sabihin yung mga katotohanan na nakasentro at umiinog sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang sabi po sa atin sa pagpapatuloy sabi sa atin sa 2 Samuel 22 verse 47, Jehovah lives and blessed be my rock and exalted be God, the rock of my salvation. Sa English po, sa Tagalog po, ang Panginoon ay buhay at puriin nawa ang aking malaking bato at itangal nawa ang Diyos na malaking bato ng aking kaligtasan. Nakita niyo po rito na dapat natin purihin at itanghal yung Diyos ng malaking bato ng ating kaligtasan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang karapat-dapat na itanghal at purihin, ibunhi, itanyag at itaas. At ang sabi po sa atin, bilang apila po para sa lahat. Ang sabi sa Christian Service Tagalog, page 128, ibig ni Jesus na lahat na nagbabansag ng kanyang pangalan ay maging masikap na manggagawa. Kailangan ng bawat kaanib ay maitayo sa bato na si Jesucristo. Dumarating ang isang bagyo na pipilit at susubok ng suktulan sa saligang espiritual ng bawat isa. Dahil dito iwasan ninyo ang buhanginan. Hanapin ninyo ang malaking bato. Umukay ng malalim. Tiyakin ninyong matibay ang inyong saligan. Magtayo kayo para sa walang hanggan. Magtayo kayo na may pagluha, may taos pusong dalangin. At inaanyahan ko rin po kayo na basahin ng mataimtim ang Biblia, Old and New Testament, ang dalawang saksi sa Apocalypse 11:3. Ang mga aklat sulat ni Ellen G. White, ang patotoo ni Jesus na siyang espiritu ng propesiya sa Apocalypse 12:17, 19:10, at ang mga sermon at aklat ni A.T. Jones at E.J. Wagoner, yung panampalataya ni Jesus sa Apocalypse 14 verse 12. Lahat ng mga ito ay si Kristo ang mayakda. Kung mahal natin si Jesus, paniniwalaan natin ang mensaheng pinasulat niya kay Ellen G. White at kay A.T. Jones at kay E.J. Wagoner. Kaya sabi sa Bible Commentary, Volume 6, 1072, si Kristo ay ang ating pag-asa at ating kandungan. Ang katwiran niya ay binibilang lamang sa mga masunurin. Tanggapin natin ito sa magitan ng panampalataya upang hindi makasumpong ang Ama ng kasalanan sa atin. At ang sabi sa atin sa CTBH, page 148, ang sabi po rito, I point you to Jesus Christ, the sinner's
Savior who alone can give you power to overcome on every point. Sa Tagalog po ay tinuturo ko kayo kay Hesukristo, ang tagapagligtas ng makasalanan, na siya lamang ang makapagkakaloob ng kapangyarihan upang manugumpay sa bawat punto. So tayo po ay mananagumpay dahilan sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi pa po sa atin, sa Heaven with Love, page 138, isang devotional. Ang sabi po, through Christ alone can you make sure of heaven, where all is purity, holiness, peace, and blessedness, where there are glories that mortal lips cannot describe. Sa Tagalog po, sa magitan lamang ni Kristo, makasisiguro kayo ng langit, kung saan lahat ay kadalisayan, kabanalan, kapayapaan, at pagiging mapalad, kung saan may mga kalulatian na hindi kayang ilarawan ng mortal na mga labi. Napakatindi po ito. At narito po, nasa pamagitan lamang pala ni Kristo, baka siguro tayo ng langit. Kung gusto natin pumasok sa langit, kung gusto natin magmana ng buhay na walang kamatayan at manahan sa bagong langit at bagong lupa, ay ito ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Through Jesus Christ alone, magagawa po natin ang mga bagay na ito. At ang sabi sa atin, sa HS 227, ang sabi po doon ay, natutunan ko rin na kay Kristo lamang may kapahingahan, may kaligayahan sa Diyos. Ang sabi po ito ay ang nag-iisa na katutulong. Sinusubukan ko sa lahat ng mga taon na ito na hindi magtayo ng mga pag-asa sa sanlibutan. Ito, sa halip mag-ipon ng kaymanan sa kaitaasan. Sa English po, sabi po dito, I've also learned that in Christ alone, there is rest, peace, or happiness. In God is our only help. I have tried all these years not to build my hopes on this world, but to lay up our treasure above. Ulitin po natin. Natutunan ko rin na kay Kristo lamang may kapahingahan, may kapayapaan at o kaligayahan. Sa Diyos ay ang nag-iisang makatutulong. Sinusubukan ko sa lahat ng mga taong ito na hindi magtayo ng mga pag-asa sa sanlibutan ito sa halip mag-ipon ng kaymanan sa kaitaasan. Napakalinaw po sa teksto pong ito na binabanggit po sa atin na kay Kristo lamang masusumpungan ang tunay na kapahingahan at kapayapaan at kaligayahan sa buhay na ito. Kung nais natin na magtamo, nais natin na tayo po ay mailipat mula dito sa lupa papuntang langit, at tayo po ay magmana ng buhay na walang kamatayan at manahan sa bagong langit at bagong lupa magpakailanman. Ang sabi po dito ay dapat matuto tayo na magtayo sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang po sa Kanya lamang po tayo makasisiguro ng langit at wala nang iba. At kung gagawin po natin po yun, sigurado po na tayo po ay may lilipat mula dito sa lupa patungo ng langit at mananahan tayo sa bagong langit at bagong lupa magpakilanman. At tayo po ay sasalubong sa Panginoon sa Kanyang ikalawang pagparito. Makakatingin tayo na malinaw sa Kanyang pagparito. At babaguhin tayo mula sa isang katawang kasiraan ay gagawin tayo isang katawang hindi nasisira, isang maluwalhati na katawan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. At narito po ito po yung tinatawag na tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan sa buhay. Narito na po yung tinatawag nating yung tunay na kaligayahan na maaring matamo natin sa ating buong buhay.
ay yung tayo po ay maligtas at magtamo ng buhay na walang kamatayan at magtamo at manahan dito sa langit na kasama ang ating Panginoong Kristo, kasama ang lahat ng mga banal na maliligtas, kasama ang iba pang mga nilalang sa iba't ibang mga planeta at yung mga anghel na nilikha ng ating Panginoong Kristo ay makakasama po natin magpasawalang hanggan. At yun po ang hindi natin kayang liripin, yun po ang nais, yun po ang sana na maging bitiin ng bawat isa sa atin sa paninirahan natin sa lupa. At kung ito po ang ating mimitiin, ay mawawala na ang halaga ng sanlibutan sa atin. Magiging maliit na lamang ang halaga ng sanlibutan at ang magiging number one, priority natin sa buhay, walang iba kundi ang kaligtasan na maligtas at tayo po ay mailipat mula dito sa lupa, mailipat tayo sa langit na bayan. Salamat po at sana po itong ating ibinigay na mensahe ngayon ay ito po ay maging inspirasyon natin at lumakas yung ating pananampalataya at lalo pa tayong maging masidhi sa pagtatapat natin sa ating Panginoon. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.